Magandang araw mga bata. Pagbasa sa pagkatuto. Aralin 19. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang salitang nagsisimula sa letrang P. At pantulong na salitang nang. Layunin na babasa ang mga salita, parirala at pangungusap gamit ang tunog ng letrang P na may kambal patinig. Letrang P. Narito ang mga larawan na may unang letrang P o tunog. Palaka, payong, pako, pusa, pulis, pinya, papaya, peras, puno, pagong, polo, pintuan, pandesal, pera. Paano ba natin isinusulat ang letrang P? Para sa malaking letrang P at para sa maliit na letrang P. Subukan nyo ngang isulat ang malaking titik sa hangin. P, P, P. Ngayon naman, isulat nyo ang maliit na titik sa inyong palad. P, P, P. Mahusay mga bata. Upang mas lalo nyo pang matutunan ang tunog ng letrang P, pakinggan at panoorin natin ito. Bawat letra sa ating alpabeto'y may tunog. Sumabay sa awit mo nang malaman mo. Tuklasin natin ngayon ang letrang P. Ang tunog ng P ay pa, 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 pa. Pa, pa, payong, pa, pa, pinya. Pa, papaya, pa, pa, pusa. Halika, bigkasin natin muli. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Letrang P. Tingnan nga natin kung natandaan nyo ang tunog ng letrang P. Ano nga ang tunog nito? Mahusay mga bata. Ngayon naman, pagsamahin natin ang letrang P sa mga patinig na A, E, I, O, U. Pinagsama ang letrang P at letrang E, ang P na may tunog P at E na may tunog A, mabubuo ang pantig na pa, pa. Kapag pinagsama naman ang letrang P at letrang E, ang P na may tunog P at E na may tunog E, mabubuo ang pantig na pe, pe. Kapag pinagsama naman ang letrang P at letrang I, ang P na may tunog P
I na may tunog I, mabubuo ang pantig na P, P. Kapag pinagsama naman ang letrang P at letrang O, ang P na may tunog P at O na may tunog U, mabubuo ang pantig na Pu, Pu. Kapag pinagsama naman ang letrang P at letrang U, ang P na may tunog P at U na may tunog U, mabubuo ang pantig na Pu, Pu. Ngayon, basahin natin ang mga salitang may pantig na pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pa, pe, pe, pi, pi, po, po, pu, pu. Mahusay mga bata. Ngayon, basahin naman natin ang mga salita na may pantig na pa, pe, pi, po, pu. A, paa. U, sa, pusa. Pera, pera. Puno, puno. Apa, apa. Piso, piso. Pito, pito. Pipino, pipino. Paborito, paborito. Papaya, papaya. Pipito, pipito. Ngayon naman, basahin natin ang mga salita na may tunog P at nagsisimula sa pantig na pa, pe, pi, po, pu. Ang mga salitang nagsisimula sa pa ay pako, payong, at palaka. Ang mga salita naman na nagsisimula sa pe ay peras, pera, at ang mga salita nagsisimula sa pi ay pinya at pinto. Ang mga salita naman nagsisimula sa po ay polo. At ang mga salitang nagsisimula sa pu ay pulis. Sanayin natin ang ating sarili na basahin ang pantulong na salitang nang. Nang, nang, 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 nang. Magaling mga bata! Ngayon, basahin natin ang mga parirala na may pantulong na salitang nang. Nang nanay. Ang aso. Nang maya. Ulo ng usa. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap na pinamagatang pusa ni Pipito. Si Pipito ay may pusa. 4 ang pusa niya. Paborito ni Pipito ang pusa na puti. Pinakakain niya ito ng tinapay.
Ngayon, upang masubukan natin ang inyong mga natutunan, sa letrang P, sagutan natin ang gawain. Panuto, lagyan ng X ang kahon na naglalaman ng tamang unahang tunog o panti. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan ang gawain. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay nagsisimula sa pantig na P. Sa pangalawang bilang, ito ay nagsisimula sa PU. Sa pangatlong bilang, ito ay nagsisimula sa P. Sa pang-apat na bilang, ito ay nagsisimula sa PO. At para sa panghuling bilang, ito ay nagsisimula sa PA. Magaling mga bata! Para sa pangalawang gawain, piliin ang ngalan ng mga nasa larawan at kunin ito sa loob ng kahon. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ang gawain.
Tingnan natin kung tamang yung mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay pera. Para sa pangalawang bilang, ito ay palaka. Para sa pangatlong bilang, ito ay pulis. Para sa pang-apat na bilang, ito ay pinto. At para sa panghuling bilang, ito ay pako. Mahusay mga bata! Natuto ba kayo? Sana patuloy niyong palakasin ang pagsasanay niyo sa pagbabasa. Hanggang sa muli, maraming salamat!